Okay, eto ho lamang ha. Ang kabuang nga pong utang, ang deficit po sa PhilHealth Fund ay umaabot na po ng 356.6 billion pesos. Ang pinaka-latest po ito. Yan po, ganyang kalaki ang utang ng Estado para po sa PhilHealth. Naklaro po naman nga sana ang mandato, kaya po ang PhilHealth po, puro lang ho sila PR, ad-lib announcement, pero sa totoo lang, yung akin nakausap over the weekend yun daw pong PhilHealth, ugaling-ugaling nag-a-announce din ng kung ano-anong programa, pero pagpunta mo sa ospital, wala pa. Kasi po, nag-announce na nang wala pa man pong koordinasyon sa ospital at di pa nga alam kung paano pag-i-implement. Kaya humarami daw pong mga pasyente nagagalit sa ospital kasi nga pagpunta doon, sabi ng PhilHealth sorry po, hindi pa ho namin natatanggap ang order na yan at saka yung detalye niyan. Ugaling-ugali ng PhilHealth. Yan, mawalang galang lang po sa mga taga-PhilHealth Ang mga kawaniho nila, masisipag yan. Yan ang mga kanilang frontliners, yung mga minumura actually. Di ho ba ng mga gusto ho ng claim, pero nasa mga policy makers po ito Nasa mga pinuno. Halimbawa nga ang over the weekend din. Alang yung buhay, sabi ng kaibigan ko, ng BFF ko, na confine sa ospital dahil daw po sa wala pang 24 hours kasi nga gusto hong makatipid, gusto hong makauwi kung cleared na naman ng mga doktor, di ba? Kung so far naman po yung mga test lumabas na o hintay mo na lang sa bahay, gusto mo nang umuwi kasi gusto mo nang magtrabaho kasi pag hindi ka nagtatrabaho, kulang ang sweldo mo. Oo, wala tayong pambayad sa ospital. Oo, di ba? Kasi nga obligado ka kahit na masama pakiramdam mo, gusto mo pumasok pa rin kasi nga Tama. kapag hindi ka pumasok, mababawasan ka ng kikitain. Wala kang pambibigay na bonus. Walang regalo na babalutin. Diba? Tapos obligado ka. Titiisin mo kahit itong mga... tapos sasabihin sa'yo ng PhilHealth, wala ka pa kasing 24 hours na na-admit ka, hindi ka sakop ng PhilHealth. Visit kayo. Mag-staycation ka daw muna ng isang araw. Hindi ko makuha yung logic. Ako din. Hindi ko maarok yung logic. Bakit? Ba't kailangan one day? Ganun. O sige. Hintayin ko mag one day ako. Eh di mas lumaki ang gastos. Di ba? Oo. Di ba? Kaysa pag-outpatient, di ba? Mas malaki ang gastos pag nag-one day ka pa doon. Hindi ba? Oo naman. Gets na gets ka namin dyan. Kaya prayers na lang sa mga may nararamdamang hindi maganda. Oo, nakakainis. Oo, baby. kasi yung iba, gusto mo magpa-check sa ospital, natatakot nga sa bill. Wag na lang, titiisin na lang ito. Tapos nung lumabas po mga kapatid yung... Yung bill, yung total bill. Yung total bill, ang sagot ng PhilHealth, 7,000 pesos. Oh, di ba? Ilang porsyento yun? Dun sa total bill. Ay, Paano nako. kaya computation talaga Sige. nila dyan? So sa ating mga kababayan, kapag pinag-uusapan po ang issue ng kalusugan at ang ating karapatan para dito at ang pondong inilalaan ng gobyerno ng Kongreso, dapat po nakikialam tayo, dapat nakikinig tayo, wag ho tayo magsasawa, hindi lang yung puro lang mga usapin pong alam nyo na. Ito ho, number 1 po ito na concern natin, health ng ating mga kababayan. Ang kitang-kita ko rin po kung gaano hong karami ang mga pasyente, kung gaano po karami ang mga may sakit sa mga panahong ito. Alright? Ito po kasing maifit na ito, nagmimistulang patuka para po sa mga turing nila ay mga manok. Welcome back, baby girl. Welcome back to you, Ted Filon. Huwag ka mag-alala, you're not a chicken. Oo. Good morning po sa mga kamanok natin. 9:37, may ilang minuto pa tayo. Okay, sige. Pero ang oras muna hatid sa ating lahat mga kapatid ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing po sa Japan. Panlaban yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores at ngayon sa ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Para sa mga stress na sa isyong pambayan, mag-Ulta Bio ka now na. Ay, salamat sa Ulta Bio, Oo. ha? Ay, nako, thank you. Para siyang Osteogard din sa akin. Oy, sinabi mo pa. At ito lang po, pagbati po ng happy birthday kay Mrs. Luz Bitong. Yan po ay noong pong December 16 at kay Miss Agnes Torrefranca Lopez on December 14. Happy birthday po sa inyo. Thank you so much for listening to. And also, again, kay Valerie, na yun daw po salamat na marami naman. May bakasyon ka, Valerie, ha? O at least, wala ka ngayon sa Skyway.
Okay, abangan po sa aming pagbabalik The Daily Brad at ang ating po naman possibly po winner today para po sa ating pabida sa True FM and ang ating pong follow-up ng girl. Yun na yan. Alright. Oo. Oh, pero ang maganda nga pong balita, Meron pa? Oo. Ano? may panukala po na buwagin na ang Kongreso. Alay ko po. Hindi ako nagbibiro May mga nagsasuggest alam nyo, talaga. may mga ganito na pong usapan. The fact na meron pong isinusulong, na umano ay pagbabago sa ating saligang batas. May mga nagsasabi, mga kapatid, na hindi kaya ang ating din problema ay yung pong structural, ito hong ating pinaiiral na sistema po ng ating demokrasya. Think about it, mga kapatid. Pag-isipan po din ninyo. Opo, kasi ngayon, hindi may tatanggi, di ba? Itong lower house, kahit na po din anong gawin po ni Bo GD. By the way, good morning po, Speaker, Kinakabahan ako, Mga, alam mo, Direk Joey, ikaw, matagal ka nang interesado sa mga takbong pampolitika sa Pilipinas. Parang dumadami at dumadalas itong mga statement ng kung sino-sino mga congressman sa Southern Luzon, pumirma daw ho ng Manifesto of Support. Yung mga taga Northern Luzon, ng mga congressman, pumirma ng support. Yung mga ganito. Alam niyo pag nangyayari yan, parang may mangyayari. Mapapansin mo, lahat yan sa lahat ng mga pangyayari na may mga Manifesto of Support doon sa speaker na nakaupo, mukhang may nangyayari. Kasi dito po, ang mga pumipirma, hindi partido. Dapat dyan partido. Dapat parties. Dapat parties dyan, ang mga manifesto. Kasi ang mga yan, sabihin na po natin pipirma ngayon yan, at the end of the day, utos ng partido I mean, magpakatalino po tayo dito Yung Manifesto of Support, mga congressman sa gantong region pumirma. Ang mga congressman sa gantong pumirma. Party list ganito pumirma. In support daw po of the speakership ni Bo Pagkatapos GD. ng mga pirmahan, ano susunod? May tanggalan? Sa May totoo lang, palitan? Ako, baka iraos lang itong budget na ito. Sinong papalit? Dalawa. Naku po. Huwag naman sana yung isa. Kasi nagsimula ka doon sa Abolish Congress. Okay, Abolish Congress. Na imposible siguro mangyari. Ang alin? Tatamaan sarili nila. Gagawin pa nila yan. Hindi, ito mamaya, pag-usapan po natin ito ng factual and kumbaga theoretical po. Kung bakit to dapat din natin pag-isipan na baka naman panahon na po na i-abolish ito at gumawa ng isa na lang kongreso. Sa napakaraming kadahilanan, kasama dyan po ang budget. Kasi ngayon, pag pinag-combine mo, ang laki ng perang ginagasta ng bayan para sa kanila. At sa gitna nito pong ating napatunayan din po ngayon, na conflict of interest sa maraming miyembro po ng lower house na involved dito po sa skandalong ito, itong mga kontratistang ito. And then yung pong political dynasty na yan, na issue, etc., baka naman napapanahon na ilatag ito bilang isa sa mga solusyon sa itong ating kinakaharap na problemang ito. Anti-dynasty provisions plus pagbabago po sa sistema po ng ating pamahalaan. So makakatipid tayo, tapos mababawasan sila. Gusto natin yun. Oo. So mangangalahati sila. Kokonti ang ating susweldohan. Babawasan po sila at magkaroon ng reforma doon po sa kanila pong kakatawanin. Pati ho yung party list na iyan. Hindi ako, mga kapatid, dito kumbaga, nagbibiro lamang ito ho. Hindi, it's about time. Pag-isipan po natin ito. Halimbawa, mga kapatid. Sige, ituloy mo. Pag-isipan at pag-usapan dapat. Mamaya na po. Sige. Okay.